Live natin ito. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid, binabati ko kayo ng pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ganun pa man, kahit kayo ay malayo, hindi man tayo magkakasama sa isang lugar, iba't ibang lugar natin, ang ilan naman sa ating mga kapatid ay nagwo-work, tatrabaho, on duty, lalo si Bro Henry Gonzales, at yung ating namang butihing engineer na kapapasalamang, si Engineer Daniel de la Cruz, mashallah, mayroong ginagawa. Pero kahit na may ginagawa siya, ay nakikinig naman sapagkat ito ay masugid nating tagapakinig o tagapanood ng ating online. At dito naman sa ating kapatid na medyo napuyat, kagigising kararating lamang mula sa trabaho, panggabi daw siya. Alhamdulillah, kahit napuyat siya, nakabaluktot pa sa at least nakikinig siya sa ating topic, inshallah. So, ang Islam at ang buhay ng isang Muslim ay ito ay pinagagaang sa pamamagitan ng ating mga kaalaman. Madali sa atin ang mga pamumuhay natin kung mayroon tayong kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So, ang ating tatalakayin sa araw na ngayon, sa araw na ito, araw ng Sunday, January 19, 2025, ito ay patungkol ito sa buhay ng isang Muslim. Kinakailangan natin malaman ang buhay ng isang Muslim para nalalaman natin kung paano tayo kumilos, paano natin po pwedeng iwasan ng mga bagay-bagay, at lahat ng ating aspeto ng pamumuhay dito habang nandito pa tayo sa mundo. Okay, ang Islam ay kumpletong batas ng buhay. Ito ay kumpletong batas ng buhay at ito ang nagsasaayos ng buhay ng isang Muslim sa lahat ng pangrelihiyon, pangmakamundong aspeto ng buhay. At ito ang buhay na batay sa kaalaman at gawain sa pamamagitan ng gabay ng Quran at ng sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kinakailangan ng ating pamumuhay ay ayon lamang sa gabay ng Quran na nasusulat sa banal na Quran at ang sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi tayo hindi tayo maligaw o mapariwara ang ating pamumuhay. Napakasimple lamang ng Islam kung ito ay isa sa buhay natin. Ang nagiging problema lamang dito sapagkat ang ilang nating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging sila may mga Muslim, maging sila may mga Arabo, sila ay hindi nagsaliksik. Meron sa ating mga kapatid na mga Muslim na wala ring kaalaman sa Islam, kaya sila ay nakakagawa ng mga batas na lalabag nila ang batas o ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nagkakasala, minsan ay mabigat pa. Kaya tulad halimbawa ng mga pagkain, mga inumin, sa atin ito ay pinagbabawal, subalit mayroon tayong mga kapatid na mga Muslim na ito ay nalalabag nila ang mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangunahing prinsipyo tungkol sa pagkain at pag-inom ng isang Muslim ay ang lahat ng mga mabubuti ay maaaring kainin at inumin kapag ito ay hindi pinagbabawal sa batas ng Islam o Sharia. At kung ito ay hindi makakasama sa kanya. At katotohanan na pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mabubuting pagkain at ipinagbabawal ang mga masasama. So mayroon tayong batayan dito na tayo ay dapat kumain lamang ng mga mabubuti. So mayroon tayong mga mayroon tayong mga talaan yan na kinakailangan natin maiwasan ng mga pagkain na yan, yung mga ipinagbabawal ng Diyos. Kahit sabihin pa natin na bakit naman yung ibang mga pananampalataya kumakain at mayroon din naman mga kapatid na mga Muslim, halimbawa sa mga pinagbabawal,
kumakain at umiinom din sila. Ito ay mga kapatid ay dahilan sa sila ay hindi sinasabuhay ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ditong patunay mula sa banal na Quran na atin ito'y mababasa at sabi dito, o kayong mga naniniwala, pinatutungkulan dito yung mga naniniwala, kumain kayo mula sa mga ipinapahintulot na masasarap na pagkain ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo at magpasalamat kayo sa Allah sa kanyang dakilang biyaya kung talagang sinasamba ninyo siya na bukod tangi. So dito, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng mga babala na kumain lamang tayo sa mga pagkain na pinapahintulutan niya. Malalaman naman natin niya kung ano pinapahintulutan sapagkat ito ay tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim. Kaya nung kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ibinabasa kanya ang revelation patungkol sa alak sapagkat nung una, hindi pa ito pinagbabawal. Hindi pa pinagbabawal ang alak. Subalit nung bumaba ang revelation, ang mga Muslim masunurin. Bumaha ang alak sa Madina. Itinapon nila ang mga alak. Sapagkat walang maidudulot ang alak sa buhay ng tao, kundi pagkasira ng kanyang buhay. So ito hindi pinapahintulutan sa atin bilang Muslim na ikay uminom ng mga pinagbabawal na yan. Tulad halimbawa, kapag ikaw ay uminom ang isang Muslim, ang iyong sala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong sala 40 days hindi ito tatanggapin sa iyo. Kaya sayang lamang ang iyong sala, nagpagod ka lamang. Kaya kinakailangan kung ano pinagbabawal, wag natin lalabagin sapagkat ito'y para naman din sa ating kabutihan. At wala tayong narinig na mga tao na may mga bisyo, alak, kung anumang mga pinagbabawal, sugal, o anuman na mga pagkain na pinagbabawal na mabuti sa atin. Halimbawa na lamang yung mga baboy, mayroon tayong mga ano niyan na sa atin hindi yan ipinapahintulot na kainin. Sapagkat nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, hindi para kainin ng tao. Nilikha niya yan upang ito ay kabilang sa pagbabalansi ng mundo o environment, pagbabalansi. O mayroon pa siyang karagdagan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, samantalang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga pinagbabawal sa inyo, maliban kung kayo ay napilitan lamang dahil sa kagutuman, ay pinapahintulot sa inyo sa ganitong pagkakataon. Ito kinakailangan unawain ng maigi. Sa mga Muslim, pwede tayong kumain ng mga pinagbabawal. Halimbawa, baboy, wala problema, pwede kang kumain yan. Ngunit ito ay mayroong dahilan. May mabigat na kadahilanan. Kung talagang wala ka nang makakain, mamamatay ka na lamang, kumain ka at humingi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong nagawang pagkakasala. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano nararamdaman natin bilang Muslim, bilang tao, dahil siya lumikha sa atin. Biruin mo ang pagpamamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan tayo ng kaluwagan sa ating pananampalataya. Hindi tayo hinihigpitan. Nakisyo halimbawa, bawal na, hindi ka na pwedeng kumain. Kung mamamatay ka na lamang, bakit hindi ka pa kumain? So sa Islam, hindi ganun. Kapag hindi ka kumain na mayroon naman pagkain, mabubuhay ka kahit bawal yan, ibig sabihin ikaw ay nagpakamatay, nag-suicide. At yun ay bawal sa mga Muslim ang pagpapakamatay. Kaya kinakailangan tayo ay kumain lamang kung halimbawa tayo ay nangangailangan. Mamamatay tayo, kainin natin yun. Walang problema yun. So yun ang Islam. Yan ang Islam. Kaya kinakailangan alam natin ang mga bagay-bagay. Okay. Dahil dito sa maaaring kumain at uminom ang isang Muslim ng kung anong naibigan sa lahat ng uri ng mga pagkain at inumin
Ngunit, huwag mag-aksaya. Huwag mag-aksaya. Hindi tayo pinapahintulutan na mag-aksaya. Bawal mag-aksaya. Kaya kumain tayo ng ayon lamang sa ating gusto, yung kaya ng ating katawan. Hindi yung pupunta tayo, kakain tayo. Kukuha tayo ng pagkain na sobra-sobrang dami, katapos nasasayang din lamang. So ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay pag-aaksaya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kumain kayo at uminom mula sa mga malilinis na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, at huwag kayong magsayang sa pamamagitan ng pagiging mapag-aksaya. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay hindi niya naibigan ng mga mapag-aksaya. Hindi naibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala mapag-aksaya ang mga tawag nito, yung mga nagtatapon ng pagkain. Bawal yon sa Islam. Pero mayroon tayong makikita dito, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Itong buwan ng Ramadan, makikita natin may mga pagkain sobra-sobra. Sa anong dahilan, mga kapatid, mga kabayan? Dahil ang tao ay likas na talaga yan sa kanya na siya ay laging lumalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, hindi rin pinapahintulot ang paggamit ng mga kagamitan na gawa sa ginto at pilak. Kaya sa Islam, sa mga Muslim, bawal tayong gumamit ng kutsarang ginto. Kahit ikaw pa ay pinakamayaman sa balat ng lupa, bawal tayong gumamit ng ginto, halimbawa na plato. Maging sa ating kalalakihan, ipinagbabawal ang pagsuot ng ginto, kwintas, o mga singsing o relos na ginto. Bawal sa atin yan. Sa anong dahilan? Anong dahilan? Bakit pinagbabawal? Dahil pag yan, halimbawa, minsan nagiging mitsa ito ng ating buhay. So alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat nating gawin para maiwasan natin ang kapahamakan para sa atin. Mayroon tayong mga batas. Pag sinunod mo ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Ikaw ay mapapabuti. At ang iyong buhay ay magiging matiwasay. At magiging mapayapa ang iyong pamumuhay. Samantala, kapag nilabag mo ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging masalimuot ang iyong buhay. Okay. Ang mga pinagbabawal na pagkain sa Islam. So pinagbabawal sa mga Muslim ang mga sumusunod. Kailangang alam natin ito. Pagkain ng karni ng baboy o anumang nahaluan nito, lahat ng pagkain na nahaluan ng anumang bagay mula sa baboy ay kabilang sa haram. Bawal. Tulad ng mga minatamis at biskwit na ginagamitan ng gelatin mula sa baboy. So, hindi sa atin ipinapahintulot na kainin. Kaya mayroon tayong mga produkto na nasusulat ang halal. Minsan naman, dinadaya ng mga ilang mga hindi Muslim, nagsusulat sila ng halal, subalit ang pagkain nila hinaluan naman pala ng mga bawal. Halimbawa na lang, bibili ka halimbawa sa mga restaurant. Tulad halimbawa, yung mga tawag nito, yung mga litsong manok. Mga litsong manok dyan sa Pilipinas. Naglilitson sila ng manok, hindi nga bawal ang manok. Subalit nasa itaas naman o katabi niya ay baboy. So yung bakas, yung katas ng baboy, pumupunta sa haram, kaya ay naging haram na rin. Pupunta sa halal, kaya ang halal ay naging haram na rin. Kaya kailangan maingat tayo sa pagkain ng mga ipinagbabawal. Kailangan, sapagkat mga kapatid, ito ay nakasalalay dito ang ating relihiyon. Subhanallah. Okay? Bakit humistap itong ano ko? Bakit humistap? Bro, naririnig nyo ba ako? Opo, narinig ko. Nag-stop itong aking yung video ko. Okay. Nakaano siya? Okay, yan na. Okay. Mashallah. Okay. Pangalawa, mga kapatid, ito ang pangalawa na pinagbabawal ng pagkain ng mga Muslim. Ang pagkain ng namatay na hayop na hindi nakatay,
Hindi pinapahintulot ang isang Muslim na kumain ng karni ng mga hayop sa kalupaan na namatay ng hindi nakatay. Ito man ay namatay sa pamamagitan ng pagkakasakal o pagkakabangga o pagpalo o anumang ibang paraan at hindi binitay o hindi pinatay alinsunod sa kailangan pamamagitan ng Islam. Ang namatay sa dagat tulad ng mga isda at mga hayop sa dagat ay maaaring kainin. Ito, mga kapatid, kinakailangan alam natin yan. Yung mga hindi dumaan sa pagkatay, hindi dumaan sa tinatawag na pagkakatay ng isang Muslim, hindi sa atin pinapahintulot. Iyan man ay halal na pagkain. Kung halimbawa, mayroon halimbawa usa, ang usa hindi ang bawal, nasagasaan, nabangga, o anuman, umanok man siya, o anuman ang mga halal kainin, kapag yan ay namatay, kinakailangan yan ay itapon mo, hindi mo pwedeng kainin yan. Dahil yan ay hindi dumaan sa pagkatay at binigkas ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, mayroon ditong kung halimbawa, buhay pa siya, kinakailangan siya ay katayin mo siya at bigkasin mo ang Bismillah. Katayin mo siya para ito ay maging halal ang iyong kakainin. Okay. Isinlay sa ito ni Abu Hurairah nang itanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagsasagawa ng wudu sa tubig dagat. At sinabi niya ito ay tubig na malinis at dalisay at ipinapahintulot kainin ang lahat mga namatay dito. So dito, magkaiba naman. Yung sa lupa ng mga hayop na mga halal na namatay na hindi kinatay, ito ay pinagbabawal sa Islam kainin. Subalit ang sa dagat na mga patay na isda, basta't pwede pa siyang kainin, walang problema yan. Kainin mo sapagkat mismo ang hadith ng Propeta Muhammad SAW nagsasabi na ang lahat ng mga hayop sa dagat ay pwedeng kainin. Pwedeng kainin siya kahit pa siya ay namatay na hindi mo na kinakailangan pang katayin ang pagdating sa mga hayop dagat. Basta't yung pwede mong kainin. Huwag mong kakainin naman yung hindi kinakain, umaaring nakakalason sapagkat mamamatay ka. May lason yun. Hindi po pwede yun. Basta't dito ang batas sinasabi, basta't pwedeng kainin ang lahat ng laman ng dagat. Kung ito'y po pwede kainin mo. Kung hindi naman, ito pwede mong kainin, huwag mong kakainin. Sapagkat malalason ka niyan, ibig sabihin, nagpakamatay ka. Hindi yan Porket ba't pinapahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo, kakainin mo na kahit na ito'y bawa, kahit na ito'y nakakalason. So, mayroon din tayong gagamitin din natin ang ating kaisipan. Okay, pangatlo. Ipinagbabawal kainin ang karne ng mga mandaragit na hayop at ibon. At ang mga ito ay kumakain ng karne tulad ng leon, uso, pusa, aso at lahat ng may uring pangil na ginagamit sa panghuhuli. At gayon din ang mga ibon na may talon o mahabang kuko na ginagamit sa panghuhuli tulad ng palkon, agila, uwak at lahat na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng karne. So dito naman ipinagbabawal din sa atin ang mga hayop na mga carnivorous, yung kumakain ng karne. Ipinagbabawal sa atin. Pati ibon na kumakain din ng karne at mandaragit na ginagamit ang kailang mga kuko sa panghuhuli ng kailang kakainin sa atin ipinagbabawal. Ano ang ating patunay? Ito ang sabi ng Propeta Muhammad SAW na ito'y binanggit ni Ibnu Abbas. Sabi dito, ipinagbabawal ng Propeta Muhammad SAW ang lahat ng may pangil mula sa mga hayop at lahat ng may pandagit mula sa mga ibon. Mayroon tayong batayan dito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapat, ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ipinagbabawal ang pagkain ng dugo, paglalagay nito sa pagkain maliban sa atay at pali o yung splim.
ito ay pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Pero sa atin, yung pinanggalingan nating mga relihiyon, wala silang pag-iingat dyan. Kaya makikita mo dyan sa atin, mayroon mga dinuguan, mayroon mga tinatawag na inihaw na dugo. So bakit ipinagbabawal sa atin ang dugo? Simple lang, logic mga kapatid. Bakit pinagbabawal ang dugo? Kapag tayo ay mayroon sakit, saan tayo kukuhanan ng sampol? Lahat ng sakit sa ating katawan, kukuhanan tayo ng sampol sa ating dugo upang malaman kung ano ang ating sakit. So ito'y pinagbabawal. Hindi pa uso yung mga screen nung araw, yung mga microscope nung araw, yung mga high-tech nung araw. Pero sa Islam, alhamdulillah, ipinagbabawal na sa atin. Ipinagbabawal ang Propeta Muhammad SAW. Sapagkat ang Islam, ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaman natin kung paano tayo mamuhay ayon sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi dito ng Propeta Muhammad SAW, ipinapahintulot sa atin kainin ang dalawang uri ng namatay na hindi nakatay. Ang isda, balang, ganun din ang dalawang uri ng dugo. Ito ay atay at palit or pali. So dito, ipinapahintulot pala ng Propeta Muhammad sa atin ang pagkain ng hindi namatay, hindi kinatay tulad ng isda. Hindi mo na kinakailangan pa ang gilitan, kainin mo na yan, at yung balang. Yung balang, makikita natin, yung malaking grasshopper. Pwedeng kainin ng mga Muslim yan. At mula rin naman sa dugo naman, ito yung atay at pali. Yun lamang ang pinapahintulot sa atin. Panglima, ipinagbabawal kainin ang lahat na nakakasira sa tao at nagdudulot sa kanya ng kapahamakan tulad ng lason. So lalo na ito lason, ipinagbabawal sa atin sapagkat ang pag-inom ng lason o anumang nakakalason, ito ay pagpapakamatay mo, pagsusuicide. At alam naman natin, sa mga Muslim, bawal ang pag-suicide, bawal ang pagpapakamatay sa atin. Sapagkat kung ikaw ay nagpakamatay, ang iyong kaparusahan, kung anong ginawa mo, yun ay yung gagawin sa kabilang buhay. Mahirap yun. So, ang panglima, ang sabi dito, at huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi na huwag daw natin papatayin ang ating sarili. Kaya kung mayroon tayong problema, hayaan natin ang problema na yan. Sapagkat ang problema ay likas na yan sa tao. Normal yan hanggat normal ang ating pag-iisip. Huwag na huwag natin kikitlin ang ating buhay ng dahil lamang sa problema. Kaya kapag halimbawa, may problema tayo, hingi tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating kapanatagan ng ating kalooban kapag tayo ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang lahat ng pagkain na patunayang nakakasama ay muharam o pinagbabawal. Ang pang-anim, ipinagbabawal sa isang Muslim ang pagkain ng anumang maruruming hayop gaya ng mga ahas, alakdan, daga at mga insekto. Ipinagbabawal sa atin maruruming hayop. Makikita mo yung mga maruruming hayop na yan. Kaya sa atin ay bawal ang daga, bawal ang ahas, bawal ang alakdan at mga insekto. Isang insekto lang pinapakain sa atin, yung balang lamang. Bakit? Ang balang ay malinis. Ang kinakain nito ay mga dahon lamang. Samantalang ibang insekto, marami kinakain sila. So, kinakailangan ay alam natin ang mga nararapat natin pwedeng kainin para hindi tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan kung iyan ba bawal o yan ba ay hindi pinagbabawal. Okay, dito naman tayo sa mga ipinagbabawal na inumin. Dahil kung mayroon pinagbabawal sa pagkain,
mayroon din naman ipinagbabawal sa inumin. Okay? Ito yung ipinagbabawal sa isang Muslim ang pag-inom ng lahat ng nakakalasing at mga droga na nakakapinsala sa pag-iisip ng tao. Nakakapagpabago sa isip ng tao. Ano-ano yung nakakapagpaisip ng nakakapagpabago ng tao? Napakarami ang mga bisyo na yan na kapag halimbawa ikay nakainom, ang iyong utak ay lumiliit. Lumiliit. Kaya ikaw, nawawala na sa iyo yung pagiging mahiyain. Nagiging walang hiya ka na at minsan nakakagawa ka na ng mabigat na kasalanan. Dahil ang isip mo, lumiliit, kumbaga sa nagkakaroon ka ng munting, yung pansamantalang kasira ng ulo. Pansamantalang pagkasira ng ulo yan. At yun, maraming nangyayaring krimen nang dahil sa alak. Kaya mapapansin mo sa atin, sa atin o sa mga hindi Muslim na bansa, sila ay nakakagawa ng mga krimen, mabibigat na krimen, nang dahil sa kailang utak ay lumiit dahil sa pag-inom ng kailang alak, pagkain o ng kailang mga bisyo, tulad ng drugs o anuman. Kaya kinakailangan iungatan natin yan para hindi tayo makakatulad sa kanila. Kaya meron sa tayong mga batas. May mga batas ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ibigay sa atin bilang Muslim. Alhamdulillah, kaya bilang Muslim, nararapat ka magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat yan ay mayroon kang susundan na batas. Lahat yan na nakakasira sa buhay ng tao. Napakarami nitong mga bisyo na ito na nakakasira sa atin. Walang idinudulot na mabuti. Kaya kung mayroon tayong pangarap sa buhay, iwasan natin yan. Para sa ating kinabukasan. Para sa ating pamilya, kung sakasakali man tayo nagpapamilya, magbalak tayo halimbawa magpamilya o mayroon tayong pamilya, huwag natin ipakita sa ating mga anak o anuman na maliit na mga bata ang ating ginagawa sapagkat kapag nakita nila ito, gagayahin nila pag sila'y malaki na. Kaya sa atin pa lamang, putulin na natin ang mga bisyo na yan at upang ang ating buhay ay maging mapayapa. Okay. Kabilang dito na pinagbabawal ang mga sumusunod. Ipinagbabawal sa isang Muslim ang pag-inom ng alak o anumang inumin na nakahaluan ng alak kahit na ano pa man ang tawag dito. Pinagbabawal sa atin ang mga pagkain na haluan ng alak o inumin na haluan ng alak, kahit ito ay sabihin pa natin na Diyos. Basta't mayroong alak, iyan ay pinagbabawal. Halimbawa, mayroon tayong dyan, yung tuba. Ang tuba pwedeng gamot. Subalit kapag nahaluan na ito ng ibang ito ay nagiging haram na. Sapagkat bakit? Nakakalasing na yan. Hinahaluan nila ng tinatawag sa na tungog. Yung para mag-ibang kulay. Kasi ang original yan, nakatas mula sa nyog, puti yan. Hindi nakakalasing, matamis yan. Pwedeng gawing asukal yan, pwedeng gawing suka. Hindi pinagbabawal. Subalit kapag nilagyan mo na ito ng tungog or may halo na siyang nagiging alak na siya at nakakalasing na. So ito, kinakailangan alam natin. Okay, ipinagbabawal ang pag-inom ng lahat ng kamar o nakakalasing at ito ay nakakasira ng pag-iisip kahit pa hindi nakakalasing ang pag-inom ng kaunti nito. Kahit tikim. Kaya kung halimbawa mga kapatid, tayo halimbawa ay napadaan sa mga lugar na mga hindi Muslim at tayo inalok ng alak o pag-inom na kahit sabihin natin na konti lang, tikim lang, kapatid, iyan ay bawal. So, kailangan ipaliwanag mo kung bakit bawal. Hindi sasabihin mo agad na bawal at huwag tayo magagalit kung halimbawa tayo ay aalokin. Bagkus, ipaliwanag natin na ako ay Muslim na, ito ay pinagbabawal na sa akin. Sapagkat ako ay nagsasala. Sapagkat ang pag-inom ko ng alak kamo na yan, ay ang aking sala na 40 days, ay mawawala, sayang ang aking sala kamo. Ganun lang, magandang paliwanag, magandang pananalita. Huwag tayo magsasalita ng mabigat na salita na makakasakit ng ating kapwa sapagkat magiging dahilan yun ng kanilang paglayo ang kailang damdamin sa atin. Tayo mga kapatid ng mga Muslim ay mahal natin ang ating mahal natin ang mga Kristiyano sa totoo lang kasi tayo mismo ay
May mababasa tayo sa Quran at maging si Propeta Muhammad SAW na ang mga Kristiyano sila pinakamalapit sa pagmamahal sa mga Muslim. Mahal natin sila. Hindi nga lang nila naunawaan ang ating pagmamahal, yung ating ginagawa sa kanila na pag-apapaliwanag patungkol sa mga Muslim, hindi nila naunawaan. At ang ilan naman kasi ay minsan sarado ang puso nila at ang ilan din naman ay negosyo. Kaya hindi nila pwede basta-basta iwanan ang kanilang pananampalataya dahil doon sila kumikita. Yun ang ating tungkulin. Ang ipaliwanag sa ating mga kapatid ng mga hindi Muslim ang napakaganda ng aral ng Islam. Sapagkat kapag nakapaghatid ka ng mensahe sa ating mga kapatid ng mga hindi Muslim, alhamdulillah, kapag sila ay naliwanagan ng Islam, sila ay yumakap sa Islam nang dahil sa paliwanag mo, mayroon kang reward mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi mawawala ang reward ng nag-Muslim na iyong kaibigan o kakilala. Yun ang napakaganda nun. At lalong-lalo na kung tuturuan mo siya ng mga bagay-bagay na mga pinagbabawal para hindi na siya makagawa ng bawal. Okay? Pangatlo, ipinagbabawal sa isang Muslim ang paggamit ng druga. Liwanag ha? Paggamit ng druga o narkotiko o narkotiko o mga narcotic na halimbawa, marami yan mga druga yan. Maaring marijuana, maaring heroin, maaring sapagkat mga kapatid, mga kabayan, kapag ang isang tao gumagamit nito, ang kanyang kinabukasan ay sira. Masisira ang kanyang kinabukasan. Dahil lagi siyang bangag mangyayari sa kanya. Hahanap-hanapin ang kanyang katawan. Pag na-addict na siya, tuluyan na siyang masisira ang kanyang buhay. Marami yan sa Amerika. Makikita natin sa mga sa mga balita. Mayroon mga matitindi mga gamot doon. Now, kala mo, para mga zombie na sila. Nasira ng kailang buhay. Mga kapatid, sa Islam, tayo ay umiwas dyan sapagkat kung mayroon tayong pangarap sa buhay na mapabuti natin ang ating pamilya pati ang ating buhay, iwasan natin ang mga pinagbabawal na gamot na yan sa kahit anong paraan tulad ng tablitas, likido at injeksyon. Hindi rin pinapahintulot ang mga ito na bilhin o ibinta o itaguyod kahit sa hindi nga Muslim. So ito ay mga babala na ipinagbabawal sa atin. Malinaw dito. Okay mga kapatid? At ang paggamit ng mga kagamitan, pagkain at pag-inom or inumin na gawa sa ginto, ito ay orpelak, ipinagbabawal din sa mga Muslim. Biruin mo, pati paggamit ng mga mararangyang plato, kutsara, baso, sa mga inumin, kahit ikaw pa ang hari sa atin sa Islam, ipinagbabawal. Alhamdulillah. At maging ito ay, ang mga ginto ay para lamang sa mga babae. Kaya sa ating mga lalaki, wala ka makikita dito mga Arabo na may mga kwintas na mga ginto. Kung tutusin, kaya nilang ng ginto, magkwintas ng ginto, pati pa nga kailang baywang, pwede sila magsinturon. Pero wala tayong nakikita mga Arabo na ganon. Bakit? Sapagkat alam nila ang batas ng Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro Mustafa, masyaallah. So dito, hindi katulad sa atin. Hindi katulad sa atin makikita mo. Hindi lang sa atin, yung mga non-Muslim, tulad halimbawa, tingnan mo sila Mayweather, yung mga na yan, sila Browner, ang lalaki na kailang mga ginto. Subhanallah. Sa Islam, kahit sabihin mong milyonaryo ka, ikaw pong pinakamayaman, hari ka man, ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga ginto sa Islam. Ang pagsusuot nito ay para lamang sa kababaihan, sapagkat ang mga babae sila ay hindi lantad. At pag lagi ka nagsusuot ng mga ganyan, ikaw ay takaw o disgrasya, maaaring ikay ma-hold up, maaaring ikay mapatay, tulad na napanood ko sa video nung araw, na isang seaman na mayroon siyang kwintas na malaki sa kanyang liig, nagpapahinga lamang siya sa harapat ng kanyang bahay. Siya ay dinapitan at binaril at kinuha ang kanyang kwintas at ang kanyang relos. At kung wala siyang kasuotan doon,
maaaring hindi siya mapahamak sa panahon na yon. Kaya sa atin ipinagbabawal yan para hindi rin tayo mapahamak sa mga bagay na katulad nun. Sapagkat nagbibigay tayo ng motibo sa mga masamang loob. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na gumawa ng krimen. Kumbaga tinutokso mo. At lumulutang kasi kapag halimbawa mayroon tayong mga ganyang kwintas o mga gito sa ating katawan ng kalalakihan, lumulutang or ang dating dyan ay yumayabang. So yun, kaya nagkakaroon, nag-inggit ang tao at yung masasamang loob, ikaw ay gagawa ng masama at maaaring buhay ang kunin sa iyo. Maging sa ating pananamit, ang mga pananamit ng mga Muslim, kinakailangan alam din natin ang ating pananamit para tayo naman ay, kumbaga kahali-halina sa mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka sa lipunan. Huwag natin susuotin ang mga nakakatukso. Huwag natin susuotin yan. Kaya mapapansin mo sa mga hindi Muslim, naglalakad sa madla ang kababaihan, nakatupis. Kaya makikita mo, mataas ang krimen sa mga bansang hindi Muslim kaysa dito sa mga Muslim. Sapagkat sa mga Muslim, ang kababaihan dito ay espesyal. Sila ay binabalot, itinatago, hindi winawagayway ang kanilang tawag nito, yung kanilang aura sa madla, sapagkat sila ay espesyal ang kababaihan. Okay. Kabilang sa kabutihang loob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga tao ay ang kanyang pag-utos sa kanila ng pagsuot ng kung ano ang kanilang maibigang isuot na damit upang matakpan ang kanilang aura o masilang bahagi ng katawan at magpapaganda sa kanila ng hindi nag-aaksaya. At ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, O mga angkan ni Adan, katiyakan, lumikha kami para sa inyo ng kasuutan na inyong itatakip sa inyong mga aura. At magsisilbi rin ito bilang palamuti sa inyong buhay. At ang kasuutan ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang tunay na nakahihigit. Allahu Akbar. Mayroon tayong batas. Allahu Akbar. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbigay sa atin ito kung ano ang dapat nating isuot para magkaroon tayo ng palamuti, para gumanda tayo. Dahil ang tao, kapag walang kasuutan sa kanyang katawan, hindi lulutang sa kanya ang kanyang ganda. Totoo yan. Hindi lulutang. Bagkus, siya ay parang sa tingin mo ay marumi. Walang kaibahan yun sa kindi. Ang isang kindi na isa ay may balot, yung isang kindi naman ay walang balot. Ihagis mo pareho yan. At sigurado ako na hindi mo dadamputin yung walang balot. Bagkus kukunin mo yung may balot. Bakit? Sapagkat ang mayroong balot ay malinis, ang walang balot ay marumi. Simple lamang na logic yan. Kaya kinakailangan ang maging lalaki at babae na sa tamang kasuutan. Dito nung araw ay bawal dito ang short sa Saudi Arabia. Pero ngayon, dahil nga sa sobra na silang na-influensyahan na sila ng mga taga-ano, mayroon na rin dito nag-short ng mga Arabo mismo. At minsan naman, ang ating kababayan mga Pilipino dito, kababaihan, hindi na rin nag-hijab. So ito nakakalungkot, kaya minsan sila ay nababastos. Nababastos. Kaya kinakailangan para hindi tayo mabastos, magsuot tayo ng tama para hindi tayo mabastos. Kaya dito mapapansin natin ang kababaihan dito ay nagpaka-hijab. Ibig sabihin kapag naka-hijab yan, yan ay mga mabubuting babae. At yan ay wag na wag mong kakausapin na mayroon ka pagnanasa. Maliban na lamang kung mayroon kang itatanong na bagay. So yun ay para sa respeto sa kanila. Dahil kagalang-galang ang kanilang kasuotan. Kung paano ang kasuotan ng nanay ni Jesus na si Birheng Maria. Allahu Akbar.
Okay. Walang tiyak na limitasyon sa Islam tungkol sa uniforme o di pangkaraniwang na damit kung kaya ang isang Muslim ay malayang magsuot ng damit na kilala sa kanyang komunidad. Ang Islam ay naglalagay ng ilang patakaran para sa isang Muslim sa kanyang pananamit kabilang ang mga sumusunod. Kabilang ang mga sumusunod. Una, dapat natatakpan ang aura. Ang aura ay bahagi ng katawan kung saan nahihiya ang tao na may tamang pag-isip kapag nakalitaw sa paningin ng iba. Nahihiya. Ano bang kinakahiya mo? Halimbawa, ang una na lang dyan, yung ating mga masisilang lugar sa katawan natin, kapag halimbawa nakita ito, nahihiya tayo. So tatakpan natin yan. Pangalawa, maging natatangi lamang para sa karasan o karsarian at hindi isusuot ng lalaki ang damit para sa babae at hindi isusuot ng babae ang damit para sa lalaki. Ayon sa kung ano ang kinikilala at tinatanggap sa kanyang komunidad. Sa atin mga kapatid, mga kabayan, ay ipinagbabawal sa Islam ang pagsusuot ng suot ng kababaihan kapag ikay lalaki. At gayon din naman, ang kalalakababaihan ay pinagbabawal din magsuot ng suot ng kalalakihan. Mayroon limitasyon sa atin. May limit. Hindi mo pwedeng susundin ang iyong kalayaan. Malaya ka pero hindi mo hihigitan, hindi mo lalampasan sapagkat mayroon tayong batas na sinusunod. Hindi mo pwede sabihin, hindi ito yung gusto kong isuot, malaya ako. No, mali yan. Hindi ka pwedeng humigit sa batas. Nagbigay ng panuntunan ng ating Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ni Propeta Muhammad SAW na ito ang atin dapat gawin. Huwag natin lalampasan. Yung kalayaan, malaya tayo. Walang problema ang kalayaan na yan. Ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit huwag mong hihigitan. Huwag mong hihigitan. Maging sa relihiyon. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fi din. Walang sapilitan sa relihiyon o panampalataya. Bahala ka kung ayaw mo. Ikaw ang malaya. Malaya ka doon. Hindi ka papatayin, hindi ka papaluin. Maging sa sala. Malaya ka. Kung ayaw magsala, bahala ka. Ngunit ang kalayaan na ito, mga kapatid, nilakipan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ng pananagutan. Na kung sakali dumating ang panahon na tayo ay nabutan ng kamatayan, sa araw ng paghuhukom ito ay ating pananagutan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ating ginawang mabuti ay gagantimpalaan tayo. At ang gantimpala ay bibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dalawa lamang, paraiso lamang at impyerno. So ibig sabihin, kapag ikaw sumunod sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagantimpala ang kanyang paraiso. At kapag ikaw lumabag sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay itatapon sa impyerno. Pangatlo, hindi katulad sa damit sa pangrelihiyon ng hindi Muslim tulad ng kasuotang damit ng mga pastor at mga munghi. Pangapat, hindi lalampas hanggang bukong-bukong ang damit o pantalon at isar o balot pang ibaba para hindi mahatak sa lupa at marumihan. Sa kalalakihan sa atin, kinakailangan ang kasuotan natin ay lampas sa tuhod at hindi rin naman lalampas sa bukong-bukong sa kalalakihan. Bakit? Para hindi madumihan ang ating kasuotan. Hindi rin lalabas ang ating pusod at ang ating balikat kung sakasakali halimbawa tayo magsasagawa ng sala. Kinakailangan natin yan, mga kapatid, mga kabayan, na matutunan ng mga bagay-bagay na yan. Panglima, hindi magsusuot ng damit na mayroong larawan ng anumang may espiritu tulad ng tao at mga hayop. Ipinagbabawal sa mga Muslim ang pagsusuot ng mga may buhay. May buhay, tao, hayop, anuman. Maliban na lamang doon sa mga makalikasan, mga bundok, kahoy, anuman. Pero ang may buhay, tulad ng tao at hayop, ipinagbabawal yan nakasuutan sa mga Muslim. Subalit, mayroon tayo rin mga kapatid na mga Muslim magsusuot yan. Ngunit ang tanong, siya ba'y nagsasagawa ng sala? Kasi once nagsuot siya ng ganon, hindi yan pwede ipangsala. Ang isang Muslim ay laging handa
Laging handa siya. Kapag siya umilis ng bahay, pagdating ng sala, siya ay magsasagawa ng sala. Kaya nga, ang isang tunay na Muslim, paglabas mo ng bahay, kinakailangan ikaw ay tamang kasuotan mo na pwede ipangsala at nakawudo ka na. Para kung dumating man ang oras ng sala, ikay magsasagawa ng sala. So ito yung ugali ng Muslim na dapat natin sundan. Hindi yung lalakad tayo naka-short, tapos nakasando, tapos may mga drawing ang ating damit. So pag dumating ang sala, paano yun? Pag naka-short ka, hindi ka na magsasala dahil nang bawal na naka-short. So ito ang kinakailangan natin, bro. Kung halimbawa ginagawa pa natin yan, baguhin na natin yan. Ang ating estilo. As a Muslim, lagi tayong handa. Oras na halimbawa tayo namatay, sa ating paglalakbay na yan, tayo ay malinis, nakawudo tayo. Nakawudo na tayo at tayo ay malinis. Okay. Pang-anim, hindi maaaring magsuot ang kalakihan ng ginto at sutla. Hindi tayo pwede magsuot ng sutla at ginto na kasuotan. Ipinagbabawal sa atin. At pampito, ang pananamit ng babaeng Muslima kapag nasa harapan ng mga taong hindi mahram, sa kanya ay dapat na matakpan ang kanyang buong katawan at hindi dapat naaninag o ang kanyang katawan o masikip na nakikita ang hubog ng katawan at lumilitaw kung ano ang itinatago niya. Sa kababaihan, kapag halimbawa sa harapan ng hindi niya maharam, ibig sabihin ng hindi maharam, ito yung mayroon kasi sa babae, mayroon mga halimbawa tatay, kapatid, lolo, kinakailangan kung halimbawa ibang tao ang kanyang kaharap na ang babae, kinakailangan magsuot ang babae ng maluwag na damit na hindi manipis, yung hindi makikita ang hubog ng kanyang katawan. Kinakailangan siya ay nakasuot ng tama. Hindi siya pwede magsuot ng kasuotan na pambahay na pwede siyang makita ng kanyang mga magulang o kapatid o asawa. So, ito yung mga batas na dapat nating sundin para tayo ay mamuhay na mapayapa at hindi tayo mapapahamak sa mga tukso or magkakasala tayo at makakagawa tayo ng mga tukso sa ating kapwa dahil tayo ay likas na sa tao. Likas na sa tao, lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan, kami ay likas na kami diyan ay natutukso kami sa kababaihan. Kaya dapat ang babae ay nag-iingat. Kinakailangan maingat. At ang pampito, maaaring magsuot ng sutla at ginto ang mga kabaihan nang walang labis na paggastos, ngunit hindi pinapahintulot ito sa mga kalalakihan. Pangwalo, ang ida o mga tinakdang araw ng paghihintay ng babae ay magkaiba ayon sa mga sumusunod na sitwasyon. Subhanallah. Kaya mga kapatid, sana naging malinaw sa atin ang ating munting na ibahagi ko sa inyo na kaalaman sa Islam at inshallah ito ay maisabuhay natin ng abot ng ating makakaya. Naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi tayo makakalabag sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang tayo ay maging matagumpay sa kabilang buhay at ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang kapayapaan, kaligayahan, kasaganaan, at karunungan at mga bagay-bagay na kakailanganin natin dito sa mundo at higit sa lahat ipagkaloob inshallah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamataas na antas ng paraiso at iligtas tayo sa kaparusahan sa impyernong apoy at ganoon din naman sa kaparusahan sa libingan at pangalagaan tayo laban kay Dajjal. Maraming salamat mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malinaw mga kapatid. O sige, mga
Alhamdulillah. Pagkat mayroon pang, ha?